Mindset is refers to a set of beliefs, attitudes, and perspective. Yun yung pinaka-core belief, pinaka-default system mo. Paano ka ba pinalaki? Very powerful pala ang utak. Actually, sinabi niya, for every evil under the sun. So, evil, pwedeng stress sa buhay, mga problema. There is a remedy or there is none. If there is one, try to find it. If there is none, never mind it. Kasi may mga problema tayo. Halimbawa, may stress tayo sa buhay na kung titingnan mo talaga, wala kang magagawa during that situation. Walang solusyon eh. So let it go. Grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Good afternoon, Coach Louie. Good afternoon, Coach Sargi. Okay, we're here again. We're back sa ating next episode. Good afternoon po dyan sa Pilipinas. Good afternoon. So, Coach Louie, ano ba yung topic natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayon about mindset. Mindset, no? Kasi ang sarap din eh. Sarap na yung pala yung reality, pwede mo palang i-change, di ba? Meron palang growth mindset meron palang ganyan, change mo pala yung mindset. So, maganda to sa mga kabataan natin. Pag natutunan nila, or paano ba tayo dapat nag-praise, di ba? Oo, sa mga parents, sa mga parents. Teachers also. Sa mga teachers. Napaka-importante pala yan. Dapat pala, para ma-adapt ang growth mindset, kailangan both the teacher and the student are practicing growth mindset. Yun yung sinabi ni Andrew Huberman. So yun. Huwag na natin patagalin ang ating introduction. Simulan na natin to. Yeah. Mga kababayan, kwentuhan tayo. Okay. So, Coach Louie, pakidefine naman, mindset. Ano ba yung mindset? So, based doon sa ating kodiko, mindset is refers to a set of beliefs, attitudes, and perspective that shape how an individual perceives and responds to the world around them. So, it encompasses one assumption, biases, and mental thoughts, behavior, and actions. Mindset can be either fixed or growth. Oriented, impacting how people approach challenges, setbacks, and opportunities for personal development. Kumbaga, talagang yan yung pinaka-core beliefs. Sabi nga nila, yan daw yung parang pinaka-default system mo. Diba? Paano ka ba pinalaki? Ano ba yung mga paniniwala mo? Yan ang pinakamagandang explanation, simplest term yan. Yung mga paniniwala mo. Kaya malaking impact pala niya. Pagka ikaw hindi ka naniniwala na healthy ang fasting, hindi healthy pala sa iyo yan. Ganun pala very powerful pala ang utak. Kaya nga, di ba, Coach Sargi, sa mga medicine, meron tinatawag na placebo. Diba? Exactly. Sasabihin ko pa lang tama. It's the mindset. Diba? Totoo. Ang placebo pala is ganun pala ang pinaka-principle. Mindset. Diba? So yan. Napakasarap pag-uusapan kasi meron tayong dalawa basically. Merong mga tao na may fix ang mindset, tapos may mga tao na may nakaka-develop ng growth mindset. Growth mindset is yung mas positive. Kasi ibig sabihin, meron kang kapasidad na baguhin yung pag-iisip mo. Or matuto ng mga bagong bagay. Diba? Yun yung growth mindset. Kapag binago mo yung mindset mo, posible maging either positive or negative effect sa ginagawa mo o sa katawan mo. Totoo. Diba? Kaya sabi nga nila, pag nag-exercise ka daw, at saka pag nag-diet ka, yung mga physiological effect nun, at saka yung mindset mo, is both important. Kumbaga, exercise ka, pinapagod mo yung sarili mo, pero hindi ako papayat dito. Ganun ka naman mag-isip. Ano ba naman to? Ganito naman, gutom naman ako sa diet na to, ganyan. Ang pangit na mindset mo towards that diet, hindi magiging effective pala yun. Lahat pala talagang, both are effective. Yung maniwala ka doon sa ginagawa mo, na may positive effect yan, diba? So mamaya, i-discuss natin yung mga experiment na ginawa ng mga doktor na pinakinggan natin, si Dr. Alia Cram, di ba? Kaya siguro, Coach RG, mapapansin natin kung pag-uusapan natin yung fitness, marami sa mga tao yung weight nila fluctuate, di ba? Nag-yo-yo, di ba? Depende yun talaga, palagay ko, nakadepende yun sa mindset. Kung paano nila binubyo yung ginagawa nila na weight loss, o ano ba, tinitingnan nila as a health, or gusto lang nila lose weight, yung pahihirapan nila yung sarili nila. Pinag-usapan natin before yan. Punishment. Punishment. O tama. Paano nila i-view? Yung paano nila i-view yung exercise is either is it a self-care or a punishment? Diba? Parang yun. Okay, ganun pala ka-importante. Diba? So,
pag-usapan natin dalawa, growth mindset and fixed mindset, Coach Louie. Oo. So, yung napakinggan natin, Coach Louie, explain mo naman yung sinasabi nila, paano ba tayo dapat magbigay ng praises? Oo, sa mga magulang, di ba? Lalo na sa mga magulang. Yung praises na, yung innate sa kanila, halimbawa, yung anak mo matalino, no? Lagi yung praises, pero ang tali-talino mo naman, ang galing, hindi pala dapat ganun. Dapat we focus more on sa work and effort. Na, ang galing mo dahil ginawa mo tong ganito, dahil nag-effort ka. So, merong mga pag-aaral na ginawa, mga studies na ginawa dyan, di ba, Coach RG? Tama. So yung kapag nakafocus ka for praising mga labels, mga intelligence, ganyan, talents, napakagaling mo, napaka-talented mo, ganyan, napopromote yung fixed mindset. Yan. Kasi magaling na ako, fixed na yan, kumbaga, given na yan, binigay na sa akin ng Diyos yan parang gano'n, no? Pero in comparison sa yung kapag ang praises na binibigay mo is based on effort and performance, sa verb yung action, di ba, yung verb, napaka-sipag mo naman, or kahit nahirapan ka, tinuloy mo pa rin, ganun daw, dapat Kahit na, nag-fail ka, talagang you were very, persistent, ganun, pag ganun ka daw mag-praise, yun, promote yung growth mindset. Oh. Ano ba balik, Coach RG, pag fixed mindset ang praises natin, ano ba yung negative effect niyan sa mga kabataan, lalo na sa mga kabataan? Yung isa sa mga napakinggan ko is yung minsan parang yung mga performance nila na-undermine. Bumababa yung mga succeeding performance nila. Tapos may experiment pa nga na ginawa between yung sa isang estudyante na may fixed mindset saka growth mindset. Yung pinapili sila ng mga problems na sa-solve nila. Yung may fixed mindset, ang mga pinili yung mga easier. Yung mga easier kasi nga parang hindi sila magkamali. Gusto nila kasi yung label na magaling sila. Kaya sinisigurado nila na masasagot nila. Compare doon sa mga... Yung mga may growth mindset naman, tendency, pinipili nila yung mga mas mahihirap, mas challenging na mga questions, di ba? Saka, yung isa pa nalaman nila, yung may fixed mindset, may tendency na magsinungaling pa sa results. For example, exam nila. Kunwari, di ba, mababa exam nila, pero binabago nila yung score nila. I got perfect score kahit hindi. Pumasa ako kahit bumagsak, di ba? Kasi gusto nilang ma-maintain yung label sa kanila. Ma-maintain yung label, tama. Yan. Kumbaga yun pinapangalagaan nila yung label na yun, na matalino sila, magaling sila. Tapos, ano nangyari? Nakafocus din sila dun sa emotion na yun. Ang problema ng Coach RG, pag nagkamali sila o bumagsak sila, doon sila... Mas nakafocus din sila dun sa emotions ng pagkakamali nila. For example, meron sa experiment na ginawa na yan, ERP ang tawag, ERP. So, bawat question na tinanong sa kanila na nagkamali sila, talagang ang daming signal na lumalabas na nakafocus sila sa emotion. Bakit ako nagkamali? Ganyan. Parang sumasama yung loob nila na nade-depress sila. Hindi katulad nung may growth mindset na kapag nagkakamali, is hinahanap kung saan yung pagkakamali. Challenging sa kanila. Bakit kaya ako nagkamali? Diba? Tsaka yung, hahanapin nila yung solusyon. Kumbaga, they are parang leading towards learning. Hindi katulad ng mga may fixed mindset, parang sila, ang path nila is towards depression. Towards failure, ganyan. Hindi katulad ng may growth mindset na ang path nila is towards learning, more knowledge, yan, more challenges. So yun yung importante sa mga teachers and parents na dapat yung praises na ginagawa natin sa mga bata ay growth mindset. Growth mindset. Kumbaga, yun nga, number one, wag natin silang i-praise based on label, based on talents or intelligence. Kailangan mag-praise tayo based on effort. Kasi nga, ang paniniwala pa ng mga scientists ngayon, yung neuroplasticity, Coach Louie. Yung neuroplasticity pala is parang, yun yung capacity ng brain natin to adapt through experiences, through challenges. Mga learning, di ba? Kaya ka nga nakaka-learn ng mga bagong skills. Ako, pag nagigitara ka, that's neuroplasticity. Kumbaga, yung mga paulit-ulit na experience mo, na natututunan mo siya, di ba? So, dapat yun ang ipopromote mo.
Hindi ka, hindi ka tulad na kapag nilabel mo na sila na matalino sila, hindi na mag-effort yan na matuto. At sabihin niya lagi, alam ko na yan eh. What's the sense of studying? Ano naman matalino naman ako eh. Innate na yan. Nandun na yan. Binigay na ng Diyos yan. Yung talino ko na yan. Diba? Hindi ka tulad ng pag-effort, ang inano mo, you are promoting learning, ganyan, neuroplasticity. Yun. Challenges. Yan ang magandang next topic ko, neuroplasticity. Yan ang research ko ngayon kasi ginagamit nila ngayon ito sa rehabilitation. Kasi nga, kung gaano ba ka-plastic yung brain natin, kung gaano ba ka-adaptable sa knowledge, experience, gano'n. Yan, definition ng neuroplasticity is the ability to recognize and adapt its structure in response to experiences, learning, and environment influences. Diba? It involves the formation of new neural connection between neurons and the strengthening or weakening of existing connections, enabling learning and adaptation throughout life. So, basically, talagang lahat is kayang matuto. Lahat ng tao is pwedeng matuto. Depende sa mindset. Di ba? Wala talagang bobo. Maaano mo talaga yan. Matututunan. Basta you put more effort into it. Kaya nga si Dr. Andrew Huberman, nag-promote siya ng studies about, may mga questions siya na tatanungin mo sa sarili mo eh. Kung saan ka ba magaling, kung saan ka ba hindi magaling, kung ano ba kung paano ka ba gumaling doon, ganun questions eh. Para lang matutunan kung paano yung mindset. Ganun. So, ngayon, yung sa, Coach RJ, punta natin yung health, di ba? Yung merong tayong napakinggan, no, na about kay Dr. Alum. Si Dr. Ali Kram. Ali. Na yung very good example about health, yung itong mga housekeeper. Ay, yung experiment na ginawa nila. Di ba? So, meron dalawang grupo ng mga housekeeper na hotel workers. Kung mapapansin niyo talaga kung yung mga nagtrabaho ko sa hotel for 2-3 years. At itong mga housekeeper talaga, meron silang quota. Grabe yan. Ilang floor yung kada pagod ang mga yan. Kawawa sila talaga sa pagod. So, itong doktor na to, na yung isang grupo, sinabihan about sa kanilang ginagawa. Diba? Bakit tinanong muna sila, di ba? Kung nag-exercise ba kayo? Tinanong muna sila lahat. Hindi. Wala kaming time mag-exercise. Wala na, kasi pagod na nga sila. Pagod na sila sa work. Not knowing na nag-exercise na sila. Yung ginagawa nila is more than exercise. Physical activity nila, sobrang taas na. Dahil di sila umupo eh. Maghapon yan. Grabe yan, grabe. Buhat dito, palit ng ganyan yan, di ba? Saka may oras sila na tinatapos. So, etong grupo na to, yung isang grupo, hindi sinabihan. Walang interaction na sila. Nag-experiment. Etong kabilang grupo, na sinabihan sila na nag-exercise na kayo. Tapos din, i-inform din sila ng mga benefits ng exercise. So, napakalaking bagay ng information ko. Kaya tayo, di ba, habang natututo tayo, nababago yung mindset natin. Totoo. And then, tapos So, yung after 1 month na ginawa yung experiment na yon, tinest uli yung dalawang grupo. Doon sa unang grupo, walang nabago. Kasi before that, tinest yung health nila, yung blood pressure, yung body fat, weight. Dito sa second group, very interesting, na sinabihan lang sila, nag-exercise sila. Bumaba yung mga cholesterol nila, yung weight nila, nagkaroon ng weight loss. Blood pressure, bumaba, pati yung body composition nila, gumanda. Diba just by informing them about the benefits of exercise na yung ginagawa nila is more than exercise na ganyan dahil nga nabago, di ba? So, tapos yung isa pang experiment niya, Coach Louie, na about milkshake. Milkshake. Din. Sikat din yung isa niyang experiment, si Dr. Alia Cram. So, it's all about mindset also. So, gumawa sila ng smoothie. It's around mga 300 calories. Tapos yung smoothie na yan, conduct sila ng experiment, dalawang group. Yung isang group, sinabihan na this is a high caloric smoothie, around 600 calories, ganyan. Madaming sugar, maraming fat. Tapos yung isang grupo naman, this is a slimming, low caloric smoothie. Smoothies. Ganyan, it's very healthy, it has a lot of protein, ganyan. Tapos yung mga tinest na nila yung mga laboratory. Kasi kapag mataas yung
yung calories na tinake mo, tataas din yung ghrelin mo. Yan yung sabi na busog ka na eh. Yung, di ba, satiety hormone. So, ang tinesin na yung ghrelin, dun sa may, sa, may in-inform na mataas yung calories ng smoothie na yun, tumaas ng 3 times, 300% increase of ghrelin. Dahil nga, nasabihan sila na high caloric. Parang gano'n. So, yun. It's all about mindset, di ba? Kaya siya rin yung nagsabi na yung nutrition and exercise. Yung mga physiologic effect nun is important, but the mindset is as important as those. Kumbaga, importante rin kung naniniwala ka ba doon sa mga pinagagawa mo. Yun, totoo yun. Very important. Ako siguro, dahil sa mindset ko, ganito, exercise ako everyday kasi kapag hindi ko ginawa, hihina ako eh. Kaya ganun ako ngayon, addict na ako sa exercise, di ba? O kapag di ko ginawa ito, babagsak yung ganyan, condition ko, or ganyan, tatanda itsura ko. Ganun siguro yung natatak sa utak ko. Kaya araw-araw, di ba? Di ba? Napakalaking bagay pala talaga ng mindset. So, very important to sa yung pagkakondisyon natin, lalo na sa mga client natin, di ba? Yung mga kliyente natin, kung paano natin i-handle. Exactly. Yung mindset. Kasi, everybody kapag pupunta sa'yo, halimbawa, recently, I have client from Switzerland, no? 1 month, training kami. Hindi naman siya ganun kataba. Medyo mataba medyo may bilbil siya. So, nag-start kami ng training 3 times a week. Sabi ko, in 1 month, let's change your body. So, very healthy siyang kumain, pero, nag-tweak lang namin yung pagkain niya. So, ibig sabihin, yung mga dinidiscuss natin dito, yung start with veggies, yung protein, yung fats, yung gano'n. Tapos, sinabihan ko rin siya, kasi nagpa-fasting siya, intermittent fasting eh. Sabi ko, let's boost that pag-OMAD ka, once a week or twice a week. So, ngayon, halos 1 buwan na kami, ang laki ng pinagbago ng katawan niya. Yung mindset niya talaga, tuwan-tuwa siya sa training. Kanina nga, nag-training kami. Talagang high intensity yung training na binigay ko sa kanya. So, super fit. In 1 month, makikita mo yung changes ng katawan niya. So, kasi nga dahil nga rin doon sa pag-usap mo sa kanya, yung changing her mindset. Yung mga information. Very important yung information. Saka, ganun din, tama yung sinabi mo, Coach Luis. So, very important din yung yung the way you parang deliver your message, di ba? Kasi, importante, naniniwala sa yung kliyente mo eh. Kaya nga yung binibigay nating information, talagang backed up with science, with di ba? Experience. Studies also, ganyan, or experiments, ganyan, based talagang, or based on books, or di ba? Kaya kailangan credible ka din eh. Dahil yung pag hindi siya naniniwala sa'yo, hindi rin, di ba? Hindi rin talaga gagana yung mindset. Pero dahil nag-feed ka ng mga information na talagang scientific ang pagkaka-explain mo, maganda pagkaka-explain mo, naniniwala siya. Kaya nabago mindset niya, di ba? Very important talaga yung mindset. Saka ito pa, Coach Louie, pag-usapan naman natin yung isa pa niyang studies na is yung stress is enhancing mindset. Yan. So, stress, Coach Louie. Diba, kahit tayo medyo... Everybody has stress in life, di ba? Kahit tayo medyo ang paniniwala natin sa stress is parang, diba, nasa negative side. Pero diba, lagi naman natin sinasabi na sa kanila, ang stress is part of life, or acute stress is not bad, diba? Chronic stress ang masama. Pero apparently, ang stress is how you view it. Totoo. How you define it. Yun ang unang-unang way para maging matuto ka nung stress is enhancing mindset. Yung tatawag niya dun sa mindset na yun. Stress is enhancing mindset na how you define it. So, kailangan ma-define mo muna yung stress na hindi siya negative. It's a neutral entity. Hindi siya negative or hindi rin siya positive. It's a neutral entity. It can be positive, it can be negative. It's how your body respond to stress. Ganun yun eh. Kapag na-stress ka, it's how your body responds to stress. Kasi di ba, minsan, yung mga may fixed mindset, pag na-stress sila, talagang nabablanka sila. Sila. Parang, na-frozen sila. Na-frozen sila. Hindi katulad ng may mga growth mindset. Kapag na-stress sila, yung energy nila, fino-focus nila dun sa how do I get out of this stress? Challenging sa kanila. Yun.
Kaya parang nagiging challenge sa kanila. So pag ganun pala yung mindset mo about stress, yung ang stress pala is a challenge, mas nasusurvive mo siya. Kaya magtataka ka, di ba? May mga tao na talagang they undergo extreme stress, like yung mga Navy SEALs. Oo, yan. Di ba? Hindi yan. Very popular sila. 10% lang daw ang mga pumapasa dyan sa training na yan. And most of them na pumapasa ay yung mga merong stress is enhancing mindset. Parang they view stress as a challenge. As a challenge. Ay, kaya ko to. Leon lang pala, papatayin ko yan. Ganon sila mag-isip. Sabi ko, magsiswimming lang pala tayo sa yelo eh. Oo. Kaya ko yan. Tatawid lang pala tayo sa... Pagkakalam ko yun yung pinaka-culminating ano nila eh. Para maging certified silang Navy SEAL. Makagraduate sila. Ma-overcome nila. Yung babagsak sila doon, may boat sila, tapos ibabagsak sila sa gitna ng dagat. Tapos doon lang sila, naka-trading, dala nila yung, yung guns nila or yung backpack nila. Nagtitrading lang sila doon. Hanggang madaling araw, mula alas 12 ng gabi hanggang madaling araw. Grabe, no? So, sobrang lamig doon. Kumbaga, wala na. Kung bibigay ka talaga, kung hindi mo view yung stress as a challenge. Coach Louie, ma-share ko lang. Kung nasa hotel ako, meron kaming doon, water safety seminar. Ikaw, lifeguard ka, di ba? May water safety seminar sa Pilipinas. Nag-attend ako niyan. Sa Pilipinas, sa Red Cross, di ba? Dahil nga, kahit trainer ako, sa hotel ako, kailangan ko pa rin mag-attend. Ang problema sa akin, di lang talaga ako marunong lumangoy. Pero yun, ang hirap pala ng yan. Hindi ko nga in-attendan yung last day. Talagang hindi sumuko ko. Dahil, yung final. Yung final, kasi it's a 2-mile swim. Ika-drop ka 4 in the morning sa gitna ng dagat. 2 miles, ilalangoy mo yun hanggang sa pag... Di ba? Stress yun. Ang dilim. Madilim. Madilim. Di mo alam kung may pating na sa'yo dyan. Di ba? Parang stress yun, ha? Parang ako, hindi ko sinubukan kasi in the first place, hindi ako makapag-tread eh. Dahil kahit na doon na sa 7 days sa training, 6 days sa training, hindi ko talaga natutunan. Nakapag-tread man lang ako, siguro hanggang 1 minute lang. Dahil na-sinker ako eh. Hindi, ang challenge kasi, more muscle ka. Talaga magsisink ka. Sabi nga nila, muscle, don't float. Yung matataba, yung makakapag-float. Ang pagkakamali ko pa doon, Coach Louie, nagpalin talaga ako. Kala ko, mas condition ka, iba pala yung dagat, ibang-iba pala yung tubig. Ibang-iba, nakapag-freestyle ako, nakapag-breaststroke ako. Pero ang problema ko is threading. So pagdating sa mga grabbing, hindi ko na pinasok yan. Sabi ko, bagsak mo na ako. Sabi ko, hindi ko naman kailangan pumunta, hindi naman ako lifeguard. Importante, makapag-seminar lang ako. So minagsak na nila ako, hindi na ako mag-join doon, hindi na ako nag-join doon sa last na day. Dahil hindi ko naman kaya, ma-accidente lang ako doon. Pero to think, ngayon ko na nare-realize na that's a big stress, para sa mga lifeguard, para ka na rin Navy SEAL pala. 2 miles, alam mo yun, madaling araw. Diba? Malaking bagay. So, yun. So, yung pag-re-resolve po ng stress is, it depends on how you view stress. So, ganun pala yun. Kapag hindi ka marunong itong stress is enhancing, hindi ka familiar dito, mag-freeze ka na lang. Papanik ka. Papanik ka. Pero kapag binago mo yung mindset mo, na kakayanin ko to. Sabi, parang challenge to, kakayanin ko to. Ako mahilig ako sa challenge, Coach Louie, pero lang doon sa lifeguard, doon bumagsak talaga ako, tubig talaga ang weakness ko. Pero mahilig ako sa challenge, yung mga CrossFit nung araw. Talagang patayan. Kumbaga, nagkaroon pa nga kami ng yung Under Armour nagkaroon ng Under Armour challenge. Sinubukan ko lahat yun. Sobrang intense. Yung 1 minuto rito, 1 minutong burpees, 1 minutong squat jump, ganito, chin-ups, 1 minuto. Talagang NDE, near-death experience talaga. Ganon, mahilig ako sa mga ganong challenge. So yun, it's how you view these stresses para makasurvive po kayo dyan. So, punta natin yan. Paano natin ma-apply yan? So, siguro may share ko lang yung experience ko rin, Coach. Yan. Kasi, lifeguard. As a lifeguard, or habang lumalaki ako, di ba? Kasi sabi mo sa'yo, talagang dumaan kami sa yung mahirap na buhay. So, na-realize ko lang ngayon na iba yung mentality ko talaga nung bata ako eh. Kasi, lagi ang problema namin ng pera eh. Yung lagi tinitingnan ko, paano ako kumita ng pera eh. Sa akin talaga, kasi pag may pera ka, may pagkain ka. Kung wala kang pera, wala kang pagkain. Survival. Oo, survival. Sa tingin ko, yun yung nagpatibay sa akin eh. Yung thinking ko na yung stress sa buhay namin, laging ko iniisip as a challenge, hindi ko iniisip siya na ganito na lang kami, na wala ka ng pag-asa sa buhay, na ganito na lang, simpleng buhay lang, di ba? Hindi mo tinitingnan
yung sarili mo na pwede mo palang baguhin yung buhay mo through that stress. Di ba? Na-experience ko noon, yung naalala ko lang, yung pumapasok ko ng college, naglalakad ako, di ba? So, may sapatos akong leather. So, yung nilalakad ko siguro mga 1.5 kilometers. Malayo-layo. Sa gabi, alam mo naman sa Pilipinas, minsan umuulan, minsan umiinit. Pag naglalakad ako, napapadaan ako doon sa mga basang daanan. Pag dating ko sa bahay, hindi mo maghapon ka sa school, tapos basa yung medyas mo, di ba? Sabi ko sa sarili ko, ano ba naman ng buhay natin, di ba? Pero sabi ko, ito yung challenge ko. Pag nagkatrabaho ako, bibili ako ng maraming sapatos. So na-overcome ko yun, di ba? Ang problema naman, nung nagkatrabaho na nga, so kahit hindi mo na kailangan, bili ka ng sapatos. Kasi nga, doon sa experience na yun, na lagi nasa isip mo, at the back of your mind. So, ang sinasabi ko lang naman dito ay, ayan na-correct ko naman na siya ngayon, na yung mga challenge sa buhay natin, dapat talaga i-view natin positive. Oo. So, yun yung... Yan din ang difference, Coach Louie. Yung sinasabi mo, laki ka sa hirap, di ba? Tsaka yung spoiled brat syndrome na pinag-usapan natin before, hindi sila sanay sa hirap, sa adversity, di ba? Spoiled brat syndrome, kumbaga, yung pleasure, napakadali, di ba? Pleasure dito, pleasure doon. Hanggang gusto mo na masarap na pagkain, bili mo lang, mabilis. Isang ganun lang, meron ka na. Gusto mo ng babae, ganun. Gusto mo ng drugs, ganun, di ba? Napakadali. So, ang hirap nasanay sila sa madaling buhay, yung mindset naman nila, mahina rin yung emotional di ba? Yung resilience nila, di ba? Emotional resilience. Madali rin sila sumuko. Madali sila ma-depress. Parang madali rin sila mag-give up kasi sanay sila sa mabilisan na nakukuha yung gusto nila. Kaya nga, di ba, pinag-uusapan natin to, Coach Sargis, sa mga magulang. Dapat bigyan natin ng challenge yung mga anak natin. Huwag yung masyado nating inaano. Ganun ka-importante. Oo. Ang adversity. Ganun ka-importante yung konting paghihirap, di ba? Kasi siguro nga etong generation natin, iba siguro, ikaw din, dumaan ka sa yung challenges ng buhay na ayaw na nating iparanas sa mga anak natin. Na-realize ko na hindi pala tama yun. Dapat maranasan din nila yung mga adversity ng buhay, yung challenges sa buhay. Kasi Coach Louie, ang kakaibahan nung noon at saka ngayon, kahit na kami, hindi naman kami yung talagang mahirap, arkitekto yung tatay, malaki bahay, o tsaka, kumbaga, pero, tinuruan kami ng gawain bahay, nilinis ako ng Coach Louie, ang kulungan ng baboy, nagpigari pa kami, 30 na baboy, baho nun. Papaligo ako ng baboy, nagbawalis ako ng mga papakain kami ng Texas, kasi daming Texas nung tatay ko Dami ang Texas, nasa 100. Dami. Malaki yung aming, parang... Nagsasabog din siya. Sabog siya. Sabongero siya. Pero ang dami Texas. Binibenta rin, binibenta. So, nasa 100 yun, Pakainin namin yung mga, halo-haluin mo na yung conditioner. Diba? Kahit na kung nasa middle class ka or nasa natuturuan ka ng gawaing bahay. Importante nung araw. Ngayon, iba na kasi yung snowplow parenting. Yung pinag-usapan natin before, di ba? Snowplow parenting, lahat gagawin natin para sa mga anak natin. Pati nga sa school, di ba? Yung mga parents, masyadong involved na sa mga... Ako, sa totoo lang, guilty rin ako dyan, Losho. Hanggang ngayon, hindi pa nag-chores sa mga anak ko. Hindi pa gumagawa ng chores. So, siguro dapat maintindihan nila na... Kasi natatanda ako nung 6-7 years old, nagsasaing na ako. Naghuhugas ako ng pinggan, nag-iigiba ako ng tubig. Ganun din kami. Meron nga kaming gawain rotation may toka-toka, di ba? Sino magpupunas ng lamesa, sino maglalagay ng plato, tubig sa pitchel, tapos sino maghuhugas ng pinggan, umiikot siya. Yung toka-toka namin, pati yung kuya ko, umiikot din yung dalawa kami, alternate kami na nagpapakain ng baboy. Ako sa manok ngayon, ikaw sa baboy. Tapos palitan kami, ganun. Di ba? Kahit na, hindi kami laki sa yung mahirap talaga, pero ginagawa namin, may adversity pa rin. May pain and adversity. Kasi may reward din katapos May reward din yan di ba? Doon, uso pa yun. Yung reward ng bata ka. Bigyan ka na ng pera. Tanggalan mo ako ng patimbok. Yung mga nanay ko. Tanggalan mo ako ng buhok sa kilikili. Bibigyan ka ng pera. May reward di ba? So, pain before pleasure. Di ba? Ngayon wala na yung pleasure na. Anong gusto mo, anak? Donut? Sige, bibili tayong donut. Anong gusto mo, anak? Pizza? Bibili tayong pizza. Wala na. Alam mo, minsan sinasabi ako nga yung misis ko na
Minsan, tinatanong pa kung ano yung breakfast, kung ano yung gustong kainin. Di ba? Actually, hindi lang sa pamilya namin, for sure, sa buong pamilya. Kasi yung mga kliyente ko, ganun din eh. Tinatanong kung anong gustong kainin. Binibigyan mo kasi ng choices yung anak mo, kaya naghahanap. Bigay mo, tayo ba nun? May choices ka ba kung ano nakalagay dyan sa talamesa, yung kakainin mo, di ba? Totoo. Pero ngayon, may kliyente ako, sabi ko, napag-usapan na natin, iba-iba, meron yung anak niya, vegetarian. Yung isa, hindi naman vegetarian. Yung isa, normal kumain. Pero yung 3 anak niya, iba-iba yung menu ng kinakain. Grabe, hirap diba? Hirap na. Grabe. So, ang sinasabi natin dito, sa mga magulang, dapat, sanayin natin sila di ba? Hirap sa adversity, di ba? Kasi yung nagtatakin ng mindset nila yun. Importante. Kasi nga, paano kung magkolehiyo na yan? Nagtrabaho na sila. Tapos naghahanap pa rin ng vegetarian. Or ibig sabihin, yung magulang dapat, di ba, yung role natin, i-train sila para kapag lumaki sila, maging independent sila. Totoo. Diba? Kasi lalo na sa pamilyang Pilipino, ito yung nakikita ko talaga na masyado tayong sa mga anak natin. Pero ito, Coach Louie, maganda yung ginagawa natin kasi yung information itself changes people's mindset. Tama. Kasi may ginawa rin na experiment si Dr. Ali Cram about stress is enhancing mindset. Merong 2 group na pinanood sila ng mga mga parang short film. Ito ang pinapanood nila, stress is will break you down. Dito naman, stress will make you tougher. Parang ganoon, the benefits of stress dito naman So yung mga yung mga nanood ng mga yung about stress na positive ang stress ganyan, ang stress papalakasin sila ganyan, na ma-overcome nila yung stress. Yung mga nanood, yun, they have less back pain, they have better naging mas maganda yung pagtatrabaho nila ganyan, mas naging healthier sila, basta ganoon, basically mas naging healthier sila kasi nga dahil sa information na na-feed sa kanila. Parang 9 minutes every day na film na binibigay sa kanila, ganoon Experiment dito, studies to, based on studies po ito. Hindi po ito kwento-kwento lang about these studies ni Dr. Ali Cram. So yun, mabalik tayo to, Coach Louie. Singit ko lang, yung ating mindset is influenced by 4 different sources. 4 ang mga major influences ng ating mindset. So number 1 is yung upbringing. Paano ka pinalaki ng magulang mo? Paano ka pinalaki ng magulang? Ma-parents naman ang unang magbibigay sa'yo ng mga paniniwala mo. Diba? So number 2, culture and media. So, mga movies na pinapanood mo, mga podcast. Siguro dyan sa culture, kasama na rin yung religion. Religion, of course, very big factor din yan. Big factor yan. Tsaka yung social media nowadays, yun, malaking factor na rin yan. Big time. Malaking factor na nag-i-influence sa mindset ng social media. Number 3, influential others. Yun yung mga doktor, mga professor. Mga iniidolo mo, di ba? Tama, mga politician. Diba? Pwede rin, di ba? Mga speaker, mga ganyan, idol ko yan. Kaya nga, importante na dapat. Mga artista siguro. Oo, totoo. Mga wrestler, mga basketball player. Tama, kung sino yung mga iniidolo mo sa buhay. Influential others. Yan yung number 3, no? Number 4 is yung conscious choice mo. Siyempre, may sarili ka pa rin choice. So, yun yung 4 na sources ng influence ng mindset natin. So, pasabi nila, ito pa yung isa pang description ng mindset ni Dr. Ali Cram. Mindset is in between subconscious and conscious. Parang yan yung default system ng computer. Bago ka mag-update, ito yung pinaka-default mo. Default mode mo. So, in between subconscious and conscious. Conscious choice. So, parang nabubuo yung system na yan habang lumalaki ka, nagkakaroon ng mga experiences, so nabubuo yung mindset mo. So, sabi nga ito, how do you program your stress mindset? First nga is define mo yung stress as a neutral entity. It's not positive or negative. Tapos, huwag mo daw i-stress yung sarili mo sa mga bagay na you don't care about. Kasi maraming mga ganung tao. Magkano i-stress sila sa buong mundo Di ba yung mga mahilig sa news? Yung mga kliyente akong ganyan, matanda. Yung na-mention yung name. Yung may kliyente akong ganyan, araw-araw siyang stress kasi araw-araw nanonood siya ng news. Kaya nga yung TV, sabi nga, isang isang puro bad news di ba? Bad news, di ba? Puro bad news, kita mo, gera dito, gera doon. Kasi nga yun ang yun din ang goal ng mga network Oo. Para dumami yung kanilang views. Lahat, to stress you out.
Mas maraming views sa mga negative news kaysa positive news. Yan. Kaya nga sa podcast natin, positive. Don't expect na maging, di ba? Diba? Hindi ganun Stress karaming... yourself only on things you care about, sabi niya. Totoo, di ba? O, mas stress ka, kunwari, bumagsak si Johnny, sabi, bumagsak siya sa exam niya. Tapos na-stress ka. Ano mo ba si Johnny? Hindi mo lang pala kaano-ano si Johnny, ba't nai-stress ka? Ano kung anak mo si Johnny, pwede. So, yun yung example niya. Kung anak mo si Johnny, may stress ka. Oo, sige. Or kahit na pamangkin mo lang, may stress ka. Pero kung hindi mo siya kaano-ano, ba't ka nai-stress about sa pagkabagsak niya? Ganun daw eh. Mas stress ka dapat sa ano. So, ito, there are 3 steps to adapting stress is enhancing mindset. 3 step pa. So, first step niya is acknowledge stress. Kailangan maging mindful ka daw dun sa stress mo. Kailangan, stress ako ngayon. Dapat alam mo. I-acknowledge mo bakit ka na-stress, diba? Tapos yun, yung pangalawang step yung sinasabi mo, welcome stress. Kumbaga, para malaman mo kung do I care about this stress? What is it that I care about here? Parang ganun. So, i-welcome mo yung stress. Sabihin ganun. Para daw accept malaman mo siya na, halimbawa, sa buhay natin, na nagkaroon ka ng stress sa buhay, i-accept mo siya. Tanggapin mo yung situation. Diba? Tama, halimbawa, nawalan ka ng trabaho. Diba? Stress yun eh. Diba? Hindi yung... ano rin. Diba? Ganun ka mag-isip-isip ka. Bakit ka... Do I care about this stress? Ganyan. O baka mamaya, ini-stress ko lang din yung sarili ko. Totoo, di ba? Hindi naman pala kailangan i-stressin yung sarili mo, di ba? Kasi yung stress na yan, later on yan, pag hindi mo siya na-handle ng maayos, magiging fear yan. Oo nga, totoo. Matatakot ka na, fear. Fear of unknown. Kasi stress ka na, baka ganito, maging ganito na yung buhay ko, ganun. Puro future na yung iniisip mo eh. Di ba? So third step, diba? First is acknowledge stress, second is welcome stress, number 3 is utilize stress response. Utilize stress response, sabi niya. Achieve the things you care about, do not spend time or money trying to get rid of the stress. Parang kasi nga yung iba, ang ginagawa pag na-stress, nagsha-shopping, gumagaso sila, di ba? Tama. So at the end of the day, yung ba, gumagamit pa ng credit card, mas lalo sila na-stress, di ba? Diba? So, siguro yung tanggapin mo yung stress at analyze mo yung paano mo siya isosolve. Tama. Yun diba? In the right way. Kaya nga sinasabi nung di ba, pag may yung sa may fixed mindset, nag-freeze sila. Pero kapag merong growth mindset isang tao na to, tapos na-stress siya, you look for ways to get out of that stress. Di ba? You look for ways to survive that stress. Di ba? Parang paano ka ba makakasurvive dito sa stress na to? Paano ba masusolusyonan to? Meron ako nung college meron akong, kumbaga yung poem na lagi kong inaano. Sabi niya, for stress, actually sinabi niya, for every evil under the sun. So evil, pwedeng stress sa buhay, mga problema. There is a remedy or there is none. If there is one, try to find it. If there is none, never mind it. Kasi may mga problema tayo. Halimbawa, may stress tayo sa buhay na kung titingnan mo talaga, wala kang magagawa during that situation. Walang solusyon eh. So let it go. Let it be. Di ba? And later, mapapahin mo yung solution for that. Meron namang solusyon. Yun. Diba? Kaya nga yung di ba, yung yung serenity prayer. Narinig mo ba yung serenity prayer? I'll show you. Yung, ano ba kasi ito? Yung the power to change. Balikan kita pagka The serenity prayer. Maganda to serenity prayer. Ayan the serenity prayer is an invocation by the petitioner. Dito tayo sa mismong prayer. Ayan God grant me the serenity to accept the things I cannot change. The courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference. Diba? Ito yung isa sa mga sikat na prayer. Ito yung sinasabi mo, di ba? Tuloy mo, Coach Hardy. Mapakaganda niyan. Di ba? Living one day at a time. Alright. Enjoying one moment at a time. Accepting hardship as a pathway to peace. To peace. Taking, as Jesus did, this sinful world as it is, not as I would have it. Trusting that you will make all things right if I surrender to your will. So that I may reasonably happy in this life and supremely happy with you forever in the next life.
Basta it's all about yan, no? Yeah. To accept the things I cannot change and the courage to change the things I can. And the wisdom to know the difference. Yan yung isa sa mga sikat na yan. Prayer. Dahil wala ka nang magagawa dyan. Accept mo na lang na wala ka nang magagawa dyan, di ba? Hanggatin mo na lang. Leave it to God. Yan. Alam mo, Coach Argy, last week, eto nga, this month, ang daming, dalawang adversity yung dinaanan ko, di ba, na kwento ko nga sa'yo. Yung sasakyan ko, dinaan ko sa baha, di ba? Nasira siya doon. Kumbaga, sinisisi ng sarili ko, kumbaga, bakit mo ginawa yun? Baha, di ba? Tapos, di ba? Tapos, pagkatapos, after nagawa na yung sasakyan, di papunta na naman ako sa client. 2 days, last week lang. So, binangga na naman ako sa likod, di ba? So, ang sarap-sarap ng takbo ko, excited ako sa client. Tapos nabangga yung sasakyan ko. Sabi ko nga, parang minsan, yun yan, yung mga point na yun, bakit ako na naman, sabi ko sa sarili. Pero, nung nagda-drive na ako, na-realize ko, sabi ko, it's okay, Louie. Sabi ko sa sarili ko, everything's gonna, in God's grace, everything's gonna be okay. Everything's gonna be alright. So, eto na ngayon yung naging, kumbaga, naging, naman sabi natin yung word of wisdom ko lagi. Bago mag-drive, nagpe-pray, tapos, kahit wala problema, it's okay. Di ba? Everything's gonna, in God's grace, everything's gonna be alright. Diba? Maganda siyang yan. Pero i-share lang naman sa mga kababayan natin. May mga talagang bagay na hindi mo na talaga. Oo, di ba? Nag-drive ka wala ka na magagawa dyan. Wala ka na magagawa doon, di ba? Magpasalamat ka na lang at mas worse na nangyari sa'yo, di ba? Buhay ka, healthy ka, dami mong blessings. Pero na lang, mag-focus ka na lang din doon. Hindi yung talagang i-stressin mo pa yung sarili mo, di ba? Sabi mo nga, pag kinat ka, you're drinking the poison of your enemy. The poison of your enemy. Very interesting din yun, di ba? So, what's the sense, di ba? Ano ba bang saysay nun? Wala namang magagawa yun. Oo. Kaya nga, di ba, mga Coach RG, sabi ko nga, di ba, marami na mamatay dahil nagagalit. Bakit ka magagalit? Bakit mo in-stress yung sarili mo, di ba? Totoo. Galit ka sa isang tao, you're killing yourself. You're boiling yourself inside, di ba? Ikaw yung pinapatay mo yung sarili mo. Diba? Samantalang yung doon nga sa very good example noon yung nagda-drive, di ba? Hindi mo alam yung taong nag-cut sa iyo may emergency siya, di ba? Or natakain na siya or call of nature o may emergency siya. Pero ikaw na nasa likod, galit na galit ka dahil kinat ka. Gigigil ka. Oo. So hindi mo alam, di ba? So it depends how you accept it, di ba? Kapag mayroong mga ganung situation, dapat kalma lang, di ba? Mindset yan. Mindset talaga. Totoo yan, kaya napakalaking bagay talaga ng faith sa mindset. Kasi kapag very important. Maayos ang ang paniniwala mo, talagang may Diyos ka. Your relationship with God is very important. Talagang mas maganda yung mindset mo. Hindi yung mga iba walang pakialam Wala silang pakialam buhay ko to, parang wala silang pakialam kung masama yung gagawin nila o hindi. So yun, for sure, recap lang. For sure, siguro, recap tayo. Siguro, start tayo dun sa mindset, yung growth. Paano natin ulit po-promote sa mga kabataan, mga teachers? Sa mga teachers, sa mga magulang, na focus tayo dun sa skill, sa develop phrases na effort rather than dun sa labels nila na innate capabilities ng bata. Kaya nga sa totoo lang, Coach Louie, yung dati tinanggal na yun sa school ng anak ko. Tinanggal na yung mga first honor, second honor, diba? Yung mga ganun. Kasi sobrang labeling yun, di ba? Yung valedictorian, salutatorian, tinanggal na, ginawa na lang na academic excellence pag umabot ka rito sa ganyan. Wala na masyadong nagiging competitive ka, pero kahit na labeling pa rin, di ba? Pag yung number one ka. Ngayon ko lang na-realize. Kasi alam mo, nung high school kami, nung grade 1, nung elementary, meron kaming sectioning. Grade 1, grade 2, section 1, section 2, section 3. Pero siguro sa akin, ang challenge sa akin, yung gusto ko laging maging section 1 ako, di ba? Actually, yun nga, it promotes competitiveness. Pero ang problema dyan, you are undermining their future performance. Yung performance nila in the future. Kasi nga, nasanay ka na matalino ko, magaling ka. Ako dati, nung bata ako, ganun din ako. Competitive ako. Gusto ko lagi ako nasa top notcher. Dito, number 1 ako dyan, number 1 ako dito. Tapos, siyempre, ang mangyayari niya, nasubukan ko rin siguro yung mga experience na nasubukan ko rin yan. Nakaka-relate din ako dyan. Yung, pumasa ka, kahit bumagsak ka, sabi ko, pumasa ako. Mga gano'n, nagsisinungaling ka ng konti sa score mo. Kasi nga, nalibelan ka na matalino ka. Magaling ka nung bata ka. Tama. Ako, ngayon ko lang na-realize, tama itong mga studies na to. Pero ako, na-promote na ko naman yung growth mindset ko. Na-adapt ko naman sa sarili dahil
mga kakaaral natin, di ba? So, tama, isa yun sa mga mali ng education system natin before. Kasi, ano nangyayari, parang in the future, nag-fail. Lalo pagka naka-experience ng failure. Kumbaga, nagkamali sila or bumagsak sila, doon sila, pumunta ng college at nag-fail o di very emotional sila. Di pala ako matalino. Ano pala ako, ganyan. Bigla na lang binagsak sa kanila yung katotohanan na hindi pala, ito yung reality na na hindi katulad ng pinifeed sa'yo ng magulang mo na lahat, ang galing mo, napaka-talented mo, pero pagdating sa real world, pagsak ka, wala ka pala, hindi ka pala talented. Kahit ng mga football players, mga ganyan, atleta, pinraise, napakagaling mo naman, siguro, bigay sa'yo ng Diyos yung talent na yan. Pagdating doon sa reality, tapos bumagsak, sa mga trials, ganyan, or nasabihan ng coach na masama, bagsak ang feeling niya mga yan, depressed. So, tama. Yan, tinanggal na yan sa mga school system ngayon. Academic excellence, gano'n na lang. Wala na masyadong ranking. Sa amin, sa Don Bosco. Ang nag-explain sa akin ito, yung wife ko. Dati tinanggal na yan dahil ngayon ko lang na-realize kung bakit tinanggal. Tapos yun, ano yung next natin? So, ano pa yung ibang sa recap natin, Coach Louie? So yun, focus on praises on effort. Sa verb. Napaka-persistent mo, ginawa mo lahat, ang galing mo, sipag mo, gano'n. Dapat gano'n. Para matuto sila ng matuto. Para yung i-lead mo sila towards learning. Kapag nagkamali sila, hanapin nila yung sagot. Challenges dapat. Yun. Tapos ano pa ba? Mindset. So, yun. Ano pa ba yung mga natin, re-recap natin, Coach Louie? Doon sa mindset din, yung paano mo i-view yung alam mo, balikan natin yung stress, di ba? Paano mo siya i-view? Stress is enhancing, di ba? So, positive mo siyang, kung i-view mo siya as a challenge, maganda ang kalalabasan. Pero kung i-view mo siya as a negative din yung impact sa'yo nun. Tapos, isa ko pang gustong ibigyan ng DN is yung ano ba to? Limutan ko. Yung sa health. Yung ating mindset towards exercise and diet and nutrition is as important as yung talagang effect niya. Kumbaga dapat talaga properly informed ka rin di ba? Properly informed ka na this works, ganyan. Di ba? Hindi yung ginagawa mo lang siya dahil napanood mo o may sinagsabi sa'yo. Tama, diba? Magandang point din yan. Siguro aralin nyo. Totoo, dapat. Importante na aralin. Kasi the more na natututo ka, the more na mas nagiging engaged ka. Tama, di ba? And nagiging equipped ka. Di ba, sabi ko nga sa'yo, Coach RJ, yung challenge ko nun, di ba, yung pinag-uusapan natin, yung gout ko, na hindi siya bumababa, di ba? Sabi mo sa akin, di ba? Check mo bro, yung too much fructose yung kinakain mo dahil mahilig ka sa prutas. Di ba? So, information. Aralin mo, di ba? So, then, tapos nagbabasa ka, nag-aaral ka, na-realize mo. Oo nga, So, ako nga, sa totoo lang, Coach Louie, na-realize ko, ang dami ko nang na-change ng mindset ko dahil sa kakaaral natin. Dati, ang mindset ko, bodybuilding, ganyan, bodybuilding lang, ganyan. Tapos, okay, ang mindset ko dito, okay, ito lang ang diet ko, okay, pure keto ako, pure ganyan. Pero ang dami na na-change dahil sa information. Lahat ng information na nag-gather ko na talagang, based on studies, based on, researches, ganyan. Parang, ito nga, yung sabi ni si Thomas DeLauer. Recently lang na-encounter ko na podcast niya na I'm gonna start by saying I was wrong. Sabi niya. Talagang, sabi niya, ang dami ko ng videos na ginawa. Ito, ngayon, aminin ko I was wrong about this. Sabi niya, not just me, Dr. Peter Attia was wrong about this. Ito, may bagong lumabas na research, ganyan. So, nababago dahil dun sa mga information na pumapasok. Ito yung parang ang study na sinasabi niya is all about yung protein. Yung kailangan daw 40 grams of protein lang ang max na makakainin mo in one meal, kundi hindi may absorb. Which is debunk. Doon sa pinaka-recent studies. Ngayon, na talagang, kaya nga yung OMAD, it works, sabi niya. It works. Ang problema lang sa OMAD, kung di mo kayang kainin, consume lahat yung amount ng calories na kailangan mo. Sa Robert, di ba? Sa Robert, OMAD, pero lahat, ako consume niya lahat ng calories, di ba? Kalahating kilo nito, di ba? Kasi parehas kami niya na binge eater. Malakas kami kumain. So, yun. Ako, isang serving ko ng
protein is nasa 50-60 grams eh. Tapos second meal ko, ang dami rin. Kita mo naman, di ba? 4 na itlog, 3 slice ng white fish. Ganun ako. So, kung tama sila noon pa, di ba? Ibig sabihin, tumataba na ako dahil gluconeogenesis daw. Sabi nila, hindi na-absorb yung... Hindi na-absorb na convert into sugar. Into carbohydrates. Gluconeogenesis yung protein, di ba? Pero hindi naman ako tumataba eh. Tapos ngayon, meron ng findings, meron ng talagang ano. Nag-ibang pala yung... Based na on research ha, na hindi totoo yun. You can eat as much protein as you can in one meal, one sitting, according to dito sa bagong video ni Thomas Delauer. Diba? Ako rin, ganyan ako. Keep on changing kung ano yung mga ginagawa ko ngayon. Dahil sa growth mindset ko. Hindi ako fixed mindset. Pag sinabing one day, pag sinabi na talaga ang ultimate diet is vegetarian, talagang siguro magbe-vegetarian din ako. Ganun lang, kapag yung talagang studies talaga, ganun eh. Kaya keep on learning. Yan ang isa sa mga advice ko. Keep on learning to change your mindset. That's the growth mindset. If you keep on learning. Keep on learning. Yan. So ano pa ba? Ang pwede natin i-recap yung mga sa stress, na-mention na natin, di ba? Yung view it as a challenge. Ano pa ba? About mindset. So, basically, natakal na natin lahat, di ba? So, yun. May ma-add pa ba tayo kung Shui? Aside from our... Wala na siguro. Halos lahat naman. Natakal na natin. No? So, siguro kung may mga comment ng ating mga viewers, pwede sana mapanood to ng mga parents, no? Tsaka mga teachers, ha? Coaches. So, coaches, ganyan. The coaches, exactly. Kung paano sila mag-motivate, diba? Yan. Feed your clients with information. Very effective, no? Ako, lahat ng kliyente ko, ganun. Yung inaabangan nila sa akin ngayon, information. Every day, may natututunan sila sa akin. And it's all scientifically explained kapag sinasabi ko sa kanila. Kasi nga kagandahan nun, di ba? Hindi lamang training yung ginagawa natin. Educated. Education. Information. That yung information na yun, na-share din nila yun sa kanilang mga anak, sa kanilang kasambahay, di ba? Ako ganoon ako. I view myself more of an educator than a trainer. Ganoon. Yun. Sige. Tapusin natin ang podcast natin for sure. So, don't forget to subscribe po. Like and share po. And comment your questions or suggested topics. And yun, paalam na tayo. Bye. Bye for now. Salamat po.